na tinawag ng Lord ang kanyang dapat gawin o tungkulin. We are here not to compete, but to complete the mission of the Lord. Amen? So, huwag po kayong matatakot. Pag sabi nung bibig, ano ba naman? Sabi nung paa, ano ba naman yung bibig na yan? Walang ginawa kundi sumubo, kumain ng kumain, nakakainggit. Ako, eto, sabi nung paa, lakad ng lakad, pagod na pagod, pero hindi alam nung paa. Yung palang bibig na yan, na may sinusubong pagkain, yung pala ang kanyang kalakasan sa nutrients na ginagamit niya at dumadaloy hanggang paa. Naunawaan niyo pong ibig ko sabihin? Wala pong threat sa kingdom ng Lord. At sabi ko nga po sa inyo, hayaan natin ang Panginoon habang sumusunod ka, susundan ka rin ng lahat ng kakailanganin mo para ganapin mo ang journey mo dito po kapag ikaw ay naglilingkod. Now, binigay ng Lord sa akin ang title na ito at ang verse na ito dahil alam ko ito po ang kailangan ng church na ito para po magampanan, magawa natin ang ating pong mga tungkulin. So my title this morning, I don't know if it's already there. Yan po ay dito sa New Zealand. Okay na. So my title this morning is all about growing together in Christ. Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Growing together in Christ. So the book that we will be studying today is in the book of Ephesians. Efeso, Kapitulo 4, chapter 4, versikulo 15 hanggang 16, verses 15 to 16. Pwede po ba tayong sabay-sabay na tumayo at basahin? Meron po ba kayong dalang sandata ngayong umagang ito? Pag walang dalang Bible, meron po dalang cellphone, ibenta ang cellphone, bumili ng Bible. Tandaan natin, ang Bible po is the source of life. The source of blessing. Mas maraming pang mabibiling cellphone kapag ang Bible mo, lagi mong kaniig ang salita ng Diyos. Okay? Andyan na po ba kayo? Please open Ephesians chapter 4, 15 to 16. Ito po ang sabi ng Lord sa English. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does. In Tagalog, sa halip, ipapahayag natin ang katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay higit tayong maging katulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan ay nagkakaugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagkakaisa sa kanilang pagtutulungan at sa pagganap ng bawat isa sa kanya-kanyang tungkulin. Ang buong katawan ay lalago at lalakas sa kanilang pagmamahalan. And may the Lord bless His word as we study this morning. Makakaupo na po tayong lahat. Sino man po bukas at ang kanilang puso ngayon, mabe-bless po kayo sa ipapahayag ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tandaan niyo po, ang paglago is a sign of life. Ang paglago, growth is a sign of life. Katulad ng isang buto na tinanim, inihagi sa lupa. Alam natin pong, pag nakikita nyo na pong, umuusbong na po ang kanyang stem, nagdadahon, alam mong buhay yon. Tama po ba? Ang mga bata, hindi na nanatiling ganyan ang itsura ng mga bata. Habang lumalaki, mag-iiba ang kanilang kalagayan.
Dati, walang bigote yung mga maliliit na batang lalaki. Nung sila'y lumalaki na, nagkakabigote. Ibig sabihin, alam mong buhay. Amen? And of course, kung yan ay totoo, sa sinasabi natin sa plants and even children, definitely sa ating buhay spiritual, ito po ay kailangan at kailangan ng bawat isa. Amen? Our spiritual lives must grow. Okay? Now, ano ba, Pastora, ang sign na merong paglago? Now, tingnan mo, personal mong buhay. Sino po rito ang Kristiyano na 5 years and above? Taasan ng kamay. 5 years and above. Kristiyano na po. Sige po, taas. Wag po. Libre lang po yan. Okay na po. Yan. 5 years below. 5 years below. Okay, yung bagong-bago. Okay, huwag mo kayo mag-alala. Ngayon nakaupo kayo dyan. Pero later on, makikita niyo ang sarili, sumasama na ng konti sa gawain ng Panginoon. Okay, in personal growth, makikita niyo po yung skills. Di ba? Yung skills, habits, and even ang ating mindset, nagbabago yan. Dati matampuhin. Dati magagalitin. Dati, maiksi ang pasensya. Pero makikita mo na habang tumatagal ka sa paglakad mo at ang batayan natin ay ang salita ng Panginoon, makikita mo may mga pagbabago. Ibig sabihin buhay. Kurutin mo ang katabi mo, buhay yan. Personally, kailangan kasi ikaw ay lumago sa sarili mo. At syempre, hindi lang sa sarili mo na kakayanan mo, ha? Ang babasihan natin dito ay ang salita ng ating Panginoon. Physical, the same. Yung feature mo. Dati, parang cute-cute niyan. Bakit ang tumanda? Bakit yung cute? Joke lang.